Para sana makatulong sa pagbabayad sa hinuhulugang sasakyan, pinasalo ito ng isang lalaki sa nakilala niya online pero pagkatapos pa lamang ng paunang bayad, naglaho umanong parang bula ang buyer. Sumaklolo ang inyong kapuso action man. Mahigit 700,000 piso ang nabiling sasakyan ni Joy noong Disyembre 2020. Kada buwan, hinuhulugan niya ito ng 15,000 piso. Pero nang mawala ng trabaho Agosto ng nakaraang taon, naghanap siya ng sasalo o tutulong sa kanya para magbayad ng mahigit 300,000 piso para sa sasakyan. Nag-post siya sa isang pasalo social media page at doon nakilala ang nakatransaksyon itago natin sa pangalang Marie. Nagkaroon kami ng deal na bibigyan niya ako ng down payment. Naibigay niya sa akin 80K lang. At tapos noon, uhulugan niya ng tig 15,000 pesos yung monthly ng sasakyan ko. Makaraang matanggap ang paunang bayad, ipinaiwan daw ni Marie kay Joy ang sasakyan sa Santa Mesa, Maynila. Hindi raw nagbigay kay Joy ng cellphone number o address si Marie dahil sa social messaging app lang sila nag-uusap. Nung October na, sinisingil ko po siya pero hindi na po siya nagpaparandam sa akin at tinanong niya ako binayaran ng... Pero dahil kay Joy pa rin nakapangalan ng sasakyan, siya ang hinahabol ng bangko na magbayad ng utang. Hindi po biro yung stress na ginawa sa akin ng taong yan kasi pati trabaho ko, pamilya ko, naapektuhan na po. Gusto ko lang po sanang may solid talaga yung sakyan ko at may balik sa bangko dahil hinahanap na po talaga ako ng bangko. Dumulog ang inyong kapuso action man sa PNP Anti-Cybercrime Group. Malaking tulong daw ang screenshot ng payment transactions para matrace ang pagkakakilanlan ng suspect. Kung meron bang account yan or any numbers kung saan sila nag-usap, pwede natin pagsimulan. Or kung meron bang mga previous involvement itong numbers na ito or yung accounts na binigay sa kanya, yan, pwede natin makuha. Kapag mga ganyan, it's either swindling stuff, yan, or pwede rin computer-related fraud. So, depende sa ebidensya na sasabihin sa atin ng biktima. Sinubukan naming makuha ang panig ni Marie sa pamamagitan ng pag-message sa kanyang social media page pero wala siyang tugon sa amin. Pinaiimbestigahan na rin namin ang sumbong sa PNP Highway Patrol Group Special Operations Division para maipaalerto ang sasakyan. Ang social media ay maganda yung intention. Pero pagdating sa ganyang transaksyon, lalo na pag mayroong pera or sabi ng investment or any kinds of transaction basta involve ang pera, eh medyo mag-iingat tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katuwalian, yak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. May rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. 75 sentimo ang kalta sa kada litro ng diesel, 60 sentimo naman ang mababawas sa presyo ng gasolina. Pinakamalaki ang rollback sa kerosene na piso at 15 sentimo kada litro. Kasama sa ilang class photo mula sa umano'y pinasukang paaralan ni Bamban Mayor Alice Guo ang isang batang kahawig ng alkalde. Ang sabi ng ibang nasa class photo, yun umano ang batang si Hua Ping. Ang pangalan ng Chinese national na ayon sa NBI ay ang mayor. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi sa farm kuha ang mga litratong ito at hindi rin si Teacher Rubilin ang mga guro. Pero makikita ang isang batang ayon sa mga kaklase ay tinatawag nilang Waping at may apelyidong Guo. Ito siya noong grade 1, grade 2 at grade 3. Ang mga class picture para sa mga taong 2000 hanggang 2003 sa Grace Christian High School sa Quezon City na ngayon Grace Christian College, tugma sa mga taon at paaralang ibinunyag ni Senator Sherwin Gatchalian sa nakaraang Senate hearing nang ilabas ang school records at alien certificate of registration na ginamit ni Guo sa pag-enroll. Nagpasa rin daw ang Guo na nag-aral sa Grace Christian ng birth certificate galing China. Dalawang kaklase ni Guo ang nakausap ko sa kondisyong itatago ang kanilang pagkakakilanlan para sa kanilang seguridad. Sabi ng isa, naalala niya ang kanyang seatmate matapos i-anunsyo sa Senado na Guo Waping ang umano'y pangalan ng alkalde. Naalala ko lang bigla, may Waping po ako na classmate ng grade 2. Pag uwi ko sa bahay, sinearch ko yung class picture namin. Tapos
Yun nga, parang may ang galing kasi may resemblance nga siya. Ang seatmate na si Waping mukha raw mas matanda ng ilang taon sa kanila na karaniwang 8 taong gulang lang noon. Parang ilang years, 3 years, 4 years older siya. Isa rin siya sa pinakamatangkad na girls. Bukod sa tangkad niya, mas mature siya kumpara sa class na. Hirap din daw makipag-usap si Waping sa Filipino o English pero bihasa sa Chinese. Yung Chinese accent niya before talagang mas makapal kumpara ngayon ma'am na kaya na niya mag-Tagalog. Pero nung naalala ko, pero ang barok talaga, putol-putol. At nang tanungin ko tungkol sa pangalan ng naging teacher umano ng alkalde, Parang naging teachers namin ng element, parang wala namang rupil. ang mga litrato, kinumpirma pa ng isa kong nakausap matapos makita ang nag-viral nilang class photo. Nagkataon na nag-scroll ako ng Facebook. Sabi ko, ba't parang familiar? Hinanap ko sa bahay yung class pictures ko ng grade 1, grade 2, grade 3 kasi naitago ko pa siya. And nakita ko, yun pala yung parehong picture. So nakita ko na classmate ko pala siya ng grade 1. Tapos nakita ko din, chinek ko din yung ibang class pictures ko. And pati grade 2 pala classmate ko din siya. Sinubukan naming pumunta sa Grace Christian College pero hindi kami pinapasok sa gate ng village. Hindi pa rin sila sumasagot sa aming email at message. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Nasa kote ng mga otoridad ang lalaking nang hold up umano sa isang convenience store sa Las Piñas City. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Kuha sa CCTV video ang pagparada ng lalaking ito sa kanyang motorsiklo bago ang dire-diretsong pagpasok sa convenience store nang di nagtatanggal ng helmet. Pagkalapit sa kahera, bumunot ito ng baril na itinutok sa kahera. Kinuha niya ang perang hawak ng kahera at ang perang nasa kaha. Saka nagmadaling tumakas. Sa sobrang pagmamadali, natumba pa ito bago tuluyang nakaalis sa parking. Humabol ang kahera at binato ang suspect na nagmamadaling tumakas. Nangyari ito bandang 2:30 na madaling araw sa Barangay Marcos Alvarez, Talon 5, Las Piñas City. Pagpasok niya, sinabihan niya na bilisan niya daw at pinalo niya, parang hinampas niya ng baril yung ating crew. Kaya natakot ito, kaya binigay niya yung pera. Natangay ng suspect ang mahigit 67,000 pesos na kita ng convenience store. Agad namang nagsumbong ang tauhan ng tindahan sa mga pulis na nagkasaagad ng operasyon. Nagkaroon na kaming drug operation. Nag-join na yung ating SWAT, PMRU, patroller. So, ginalugad namin yung street na yun, yung sa may Angela Village. Sa tulong ng isang delivery rider, natunto ng mga otoridad ang suspect. 2 kilometro lang ang layo mula sa hinoldap niyang tindahan. Nang makita ang motorsiklo na ginamit na nakapark sa labas ng isang apartment, pinasok na nila yung suspect na bahay at fortunately, tama nga, nandun yung suspect, na-recover natin yung pera. Naaresto ang suspect matapos ang mahigit 2 oras. Nabawi sa kanya ang kinuhang pera, 9mm na baril at mga bala at iba pang gamit. Kinuha namin ang panig ng suspect, pero sagot niya sa amin, ano pong masasabi po ninyo doon sa aligasyon na kayo ay nang hold up? Totoo po ito, sir? May karapatan ako manahimik. Nagpapasalamat naman ang Las Piñas Police sa delivery rider na tumulong sa kanila kaya mabilis na nahuli ang suspect na sasampahan ng mga karampatang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Dagdag sa humahabang listahan ng mga role ni Dingdong Dantes ang kanyang pagbabalik sa The Voice stage bilang host ng The Voice Kids. At may exciting announcement din si Dingdong para sa mga tumututok sa pinakamasayang family game show na Family Feud. Makichika kay Nelson Canlas. The Kapuso Primetime King. No less than Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang host ng kauna-unahang sabak sa GMA Network ng The Voice Kids. Bukod sa line-up ng coaches, excited na si Dong na ma-meet ang talented kids. As a dad of 2, naiintindihan nga raw niya at magiging maingat siya sa pag-handle ng role na ibinigay sa kanya. Sa totoo lang, pinagdarasal ko na magampanan ko ng maayos yung role ko dito, di ba? Bilang Daddy Dong ba or whatever, or host. O kasi siyempre, ayaw nating ma-disappoint sila eh. At the very least, gusto nating magkaroon sila ng kakaibang experience. It is my prayer that this will be
a memorable experience, to our contestants. Hindi lang sa The Voice Kids excited si Dong, mas tumitindi rin kasi ang premyo at guests ng top rating Family Feud. Ang magsasalpukan po sa... Buena mano ngayong linggo ang tapatan ng premyadong aktres na sina Gladys Reyes at Maricel Soriano. Ang paboritong game show ng bayan, mamimigay ng 2 million. Yeah. 2 million? Every week? Every week, 2 million pesos. I have to reread it again. Every week? Totoo to? Yes, that's right. So combined yan sa mga contestants, pati na rin sa mga manonood. Kasi syempre, yung Family Feud, hindi lang siya limited doon sa mga naglalaro. Kahit nanonood ka sa bahay, pwede kang manalo. At hindi lang doon sa oras mismo ng Family Feud. Dahil magmula hapon, yun yung exciting. Parang all day, di ba? May chance kang manalo ng pera. At mag-enjoy. At mag-enjoy, definitely. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Lumang wheelchair na may foam na binalot sa sako at goma ng gulong ang nagsisilbing paa na isang lalaking nakilala namin sa Eastern Samar pero patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Kabilang siya sa hinanduga ng bagong wheelchair ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ang masayasanang pagtitipon nauwi sa isang aksidente na nagpapahirap ngayon kay Edgar. Hindi sinasadya nun. Diyan sa kainuman namin, halos agkagulo. Tumabi lang ako noon. Hindi ko naman alam na talagang magkakagulo na. Ayun, nasa spinal column ko yung bala. Simula noon, hindi na nakalakad si Edgar. Mag-isa na lang din siyang namumuhay. Pagre-repair ng sirang payong ang kanyang ikinabubuhay, 30 pesos ang bayad kada payong. Minsan, kumikita lang siya ng 90 pesos sa isang araw. At para makakilos, pinagtsatsagaan niya ang kanyang luma at nangangalawang na wheelchair. Importante sa akin na gumawa para makuha ko yung kahit malang papaano, hindi man maubos, makuha ko yung gusto ko na pagkain. Para hindi manakit ang kanyang katawan, foam na binalot sa sako at goma ng gulong na may bigat na 5 kilo ang kanyang sinusuot sa kanyang puwitan. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, handog ng GMA Kapuso Foundation ang wheelchair sa 12 bayan sa Eastern Samar. Nabigyan din natin ng pediatric wheelchair ang 5 taong gulang na si Stacy na naapektuhan ng paglalakad matapos maoperahan dahil sa sakit na hydrocephalus. Malaking tulong po kasi mahirap po kasi yung pagpapasok po sa school. Ang hirap-hirap po itulak po yung stroller. Nakakapag-provide tayo ng mobility at independence doon sa mga PWD. Marami talaga yung nangangailangan at marami yung natulungan. Yung bagong wheelchair ko, parang bagong buhay ko na rin yan. Bagong paa ko na rin yan. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Nag-viral at umani ng iba't ibang komento mula sa netizens ang pagkakamali ng Department of Tourism sa isa sa kanilang advertisement na nakadisplay sa Ninoy Aquino International Airport. Batay kasi sa poster, tila nalipat sa Benguet ang sikat na tourist spot na Banawe Rice Terraces. Nakatutok si Nico Wahe. Tinaguri ang National Cultural Treasure ng Pilipinas at 8th Wonder of the World. Yan ang Banawe Rice Terraces na last time we checked nasa Ifugao Province. Pero bakit parang nalipat na raw? Sa billboard advertisement kasi ng Department of Tourism sa NAIA Terminal 4, pinagmamalaki ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe na nasa Benguet umano. Ang post kaugnay niyan, viral at umani ng komento. Buti raw at lumipat para mas madaling mapuntahan. Sabi ng isa, kaya pala hirap siyang makita, nalipat na pala. O baka naman daw may Benguet branch. May di rin maiwasang maalala ang viral ding pagkakamali noon na sa Naga makikita ang Bulkang Mayon.
Ayon sa nagpost ng larawan na si Stephen Acabado, ikinagulat niya ang ad dahil minsan na siyang nagsagawa ng pag-aaral kaugnay sa Banaue Rice Terraces bilang archaeologist. Noong una ako nakita, natuwa ako dahil I work in Ifugao. Pero bigla ako nagulat nang nakita ko, bakit Benguet? Bit frustrating. UNESCO World Heritage Site, but hindi natin alam or hindi accurate yung location information. Sinend niya ito sa kasamang si Marlon Martin na nagkataong Chief Operating Officer ng Save the Ifugao Terraces Movement. Nagpropromote ng tourism, baka may napunta na nga ng Benguet na maghahanap ng Banaue Rice Terraces. No? Kawawa naman yung turista. Hanggang ngayon pa naman may mga hindi pa nakakaalam kung nasaan yung Banaue Rice Terraces. Si Marlon na rin daw ang nag-send ng larawan sa Regional Director ng Ifugao Tourism, dahilan para mai-report ito sa main office ng Tourism Department. Tuluyan nang tinanggal ang advertisement. Hindi naman na ngayon lang yun eh. Ang tagal na yun eh. I think 3 times kaya nyo. Every now and then magkakamali. Correct nila bago nila ilabas. Imagine, the Department of Tourism, hindi alam mo nung pinaglalagay sa accountability rin ng mga officials natin. Kahit pasabihin natin may contractor na gumawa niyan, di ba? Pero look out nila yon. Wala pang binibigay na pahayag ang Department of Tourism sa advertisement na bahagi ng Love the Philippines campaign. Kung matatandaan, ang AVP sa campaign na yan na ginamit sa launch, nabatikos dahil sa paggamit ng stock footage na kuha sa ibang bansa imbes na sa Pilipinas. Humingi noon ng paumanhin ng Department of Tourism. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, makulimlim ba o di kaya'y umulan sa inyong lugar? Dahil po yan sa dalawang weather system na umiiral ngayon sa bansa. Una riyan ang nabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m. kanina, nasa 440 kilometers east ng Davao City ang LPA ayon sa Pag-asa. Yung trough nito ang nagdadala ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Patuloy na umantabay sa updates dahil ayon sa Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Ang southwest monsoon o habagat patuloy na umiiral at magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Doble ingat mga kapuso lalo na sa mga lugar na ilang araw nang inuulan o binabaha. Posible kasing lumambot na ang lupa na mauwi sa landslide. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Mindanao ang uulanin sa hapon. May heavy to torrential rains sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Barm at ilang bahagi ng Davao Region. Magpapatuloy ang ulan na yan hanggang gabi. Umaga naman bukas ang ulan sa Samar Provinces. Pagsapit ng hapon, may heavy to intense rain sa halos buong Visayas, partikular sa Panay Island, Negros Provinces at Cebu. Sa hapon o gabi din ang ulan sa Luzon tulad sa Palawan, Mindoro, Bicol, Central Luzon at Cordillera. Di rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms dito sa Metro Manila. Kaya abiso sa ating mga kapuso, huwag kalilimutang magdala ng payong.